Magandang umaga po sa inyong lahat na sumusubaybay sa ating ang salita ng buhay. Missionary Salvador Paredes po at tayo po'y magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ang sabi po ng Mark 10:45, "Even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many." So tayo po ay manalangin. Panginoon, thank you sa iyong biyaya at pagpapala sa amin. Pangunahan mo po kami at patnubayan, kausapin mo po, at tulungan mo nga po ang bawat isa, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita at sa buong maghapon, itinatagubili namin po sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay? So, ang isa po sa mga, maraming paksa tayong mga pinag-uusapan, at ngayon, ang na-assign po sa akin ay the roles of Jesus. Yung mga bagay na ginampanan ng Panginoong Hesukristo during His earthly ministry ng Panginoon. So, doon po sa talata na binasa natin kanina, ay makita natin, mga kapatid, "For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to give His life a ransom for many." So, dito po, ay tingnan po natin kasi ang sabi po riyan, ay to give His life a ransom for many. To minister and to give His life a ransom for many. Nangangahulugan, brethren, na dalawang bagay po ang ipinaglingkod ng Panginoon. Ipinaglingkod ng Panginoon, una ay ang kanyang buhay, pangalawa po ay ang kanyang kamatayan. Dito po sa unang puntos na gusto ko pong makita natin, the role of Jesus as mediator. At na kung saan binabanggit po ng salita ng Panginoon. Sabi nga po ng 1 Timothy chapter 2 reading verse 5, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." Dito natin makikita, mga kapatid, na ang Panginoong Hesus ang mediator, tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At sapagkat ang tagapamagitan, Jesus Christ, kinakailangan po na walang po pwede maging tagapamagitan kundi na siya ng Panginoon. 100% God, and He is also a 100% man. So, if there is no man who will be qualified for the position of being a mediator except the Lord Jesus Christ, because He is God-man. So, because of that, brethren, He is the mediator. At na kung saan ang tao itatanggapin ng Diyos, at ang taong makasalanan, kapag ang tao po ay nagsisit na ng palataya kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. So, as a mediator, alam po natin, mga kapatid, that Jesus Christ is the Savior. At sabi ng salita ng Panginoon, "My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if anyone sin, we have an advocate with the Father." Meron tayong tagapamagitan, meron tayong parang attorney sa Diyos. Jesus Christ the righteous. And He is the propitiation for our sins. Naging pampalubag loob ang Panginoong Hesukristo para sa ating kasalanan dahil doon sa kanyang ransom at sa kanyang sacrifices. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. Makita natin dito na yung kanyang sufferings is not limited for some or for few, but also for the sins of the whole world. So it is very clear in the Bible, brethren. At so Jesus Christ as mediator, siya yung talagang kailangan natin. At dahil po sa siya mediator, alam naman po natin, siya ang tagapagligtas. He suffered on the cross in behalf of human race. He paid the penalty of our sins. Yung judgment, mga kapatid, ng Diyos sa kasalanan, inako ng Panginoon. Kaya ang kasalanan ay hinatulan ng Diyos noong ang Panginoong Hesukristo was crucified on the cross. At bakit? He is the Savior. At tagapagligtas mula sa pagpunta sa impyerno, siya ang tagapagligtas na siyang nagligtas sa atin. At hindi lamang sa Savior, bilang mediator, siya po rin naman ay Redeemer. Ang sabi po, Ephesians 1:7, Jesus paid the ransom for our redemption, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. At as mga kapatid, ang sabi nga po, He gave His life a ransom for many. Now,
It is for many because effectual for those who will respond in faith. Kaya many, sapagkat we know that hindi naman lahat ay tatanggap sa Panginoon. So nagkakaroon na epekto ang kamatayan at pagbabayad ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa kasalanan ng tao doon sa mga magsisisit sasampalataya, yung lalapit sa Panginoon. At dahil po doon, ang Panginoong Hesukristo, naglingkod siya sa pamagitan ng kanyang kamatayan. He is the Savior, He is the Redeemer, at very clear po. At gayon din naman, meron pa pong isang talata, mga kapatid. Ang sabi po ng Isaiah 60 verse 16, Thou shalt also suck the milk of the Gentiles, and shalt suck the breast of kings. And thou shalt know that I, the Lord, am thy Savior and thy Redeemer, the mighty one of Jacob. So doon natin makita, mga kapatid, one verse pero tumutukoy that Jesus Christ, I am the Lord, I am thy Savior and thy Redeemer. So ang Panginoon, siyang being a Savior and being a Redeemer, siya rin ang Lord, capital letter L-O-R-D. At doon natin makita, mga kapatid, as mediator, at makita natin, mga kapatid, He is ang Panginoon, ang kanyang ginawa para sa kaligtasan nating mga tao. He sacrificed Himself. Siya na nga ang Panginoon na pinagkasalahan natin, siya pa rin ang siyang nagbayad ng kasalanan nating lahat. Kaya purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan at sakripisyong ginawa ng Panginoon sa atin. At Jesus Christ as our mediator. Pangalawa, the role of Jesus not only as mediator but also as minister. Sabi natin kanina that sabi po ay the Son of Man came not to be ministered unto but to minister. At Jesus as minister, He gave His life. Yung kanyang buhay ng paglilingkod. He lived a life of service. A life of, kumbaga, lagi po paglilingkod sa Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? He healed the sick, He preached the word, at ang isang bagay, yung foot washing, diba? Siya na nga ang Panginoon, pero siya po ang naglingkod, naghugas ng paa ng mga disciples. At of course, hindi lamang po ito isang humility, but is teaching us the lesson about service. Teaching us the lesson about, kumbaga, yung walang pinipili, basta't ang mahalaga yung paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi rin ng Panginoon, Matthew 23 verse 11, But he that is greatest among you shall be your servant. At yan. Sa mundong ito, mga kapatid, pagka ikaw ay chief, pagka ikaw ay greatest, kapag ikaw ang pinaka-leader, siya ang pinaglilingkuran. But not with the Lord Jesus Christ, sapagkat ang sabi ng Panginoon in Matthew 20:25 hanggang 28. But Jesus called them unto Him and said, You know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. But it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to give His life. But to minister and to give His life a ransom for many. So makita natin ang buhay ng Panginoon. It is a life of service. Kaya in the book of Mark, mga kapatid, lagi mababasa natin yung salitang immediately, mababasa natin yung salitang straightway, pagdaka. Pagdaka, ang ibig sabihin, kapag daka, agad-agad, kumbaga, ang Panginoon ay, alam ng Panginoon that His time is limited, na kaya, kumbaga, walang sinayang na panahon ng Panginoon, pagdaka, ganon kagad na andong pumupunta kagad sa lugar na yon. At makita natin, mga kapatid, ang Panginoon ay na siyang naglingkod sa atin. Okay? Selflessly, with humility, ang Panginoon po ay naglingkod. At na kung saan ay ang Panginoon, salamat sa kanyang biyaya, tinuturuan tayo ng Panginoon ng paglilingkod. Tayong lahat. At sapagkat yung Panginoon nga naglingkod di much more tayo. At na kung saan, iyan naman din po ang sinasabi
ng salita ng Panginoon, mga kapatid. In 2 Corinthians chapter 5, brethren, ang sabi po, mga kapatid, ay ganito sa verse 15. Ito po. And that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him, which died for them and rose again. Nangangahulugan because He purchased our salvation. He is now our Master and Lord. Jesus Christ is the rightful owner ng ating pagkatao because He is our Master. Kaya ang sabi po, He died for all, that they which live, upang sila na nangabubuhay pa, ay wag nang mabuhay para sa kanilang sarili, but unto Him which died for them and rose again. Kaya ang buhay natin, if you are saved, if you recognize that you are redeemed by the Lord, so your life must be used for the service of our King, of our Lord Jesus Christ. Kasi ang sabi, unto Him, but unto Him which died for them and rose again. Kaya brethren, hindi na po tayo ang nagmamay-ari sa ating sarili. Kaya Jesus Christ as minister, makita natin po yung ganun. Pangalawa, hindi lamang po, pangatlo, not only the role of Jesus as mediator, the role of Jesus as minister, the role of Jesus as model. Ang banal na kasulatan, mga kapatid, ay nagturo, ang sabi po ng 1 Peter chapter 2, reading verse 21, the Bible says, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps. Upang nag-iwan siya ng halimbawa sa atin, upang tayo po ay sumunod sa kanyang mga hakbang. Nangangahulugan, mga kapatid, na tinuturoan tayo ng Panginoon, yung earthly ministry, earthly life ng Panginoon, ay ipinakita ng Panginoon sa atin yan, how we live a life that is pleasing to the Lord. How we live a life that is surrendered to the Lord. Yan po ang makikita natin dito. Kasi living as an example, He suffered for us. So, yun po ang ibig sabihin. Jesus Christ as our model. At kaya nga po 1 Peter 1:15, ang sabi po, but as He which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. So, doon po natin makikita, mga kapatid, that Jesus' role as our mediator, as our minister, and as our model in life, ay napakaganda, mga kapatid, na gayahin. And actually, ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang sabi po sa Romans 8:29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Na tayo po'y kumbaga, yaong kanyang nakilala, tumanggap kasi tayo sa Panginoon, so kilala niya na tayo. He also did predestinate, itinalaga niya naman. Na ano? Itinalaga tayo to be conformed na tayo po ay umayon, maging katulad sa imahe ng Panginoon. Yung kanyang image dito ay hindi po physical image, but the image of His character. That about, when we say about love, when we say about compassion, when we talk about service, when we talk about, mga kapatid, ng tinatawag nating prayer, of course, ang Panginoon, holiness, in prayer, mga kapatid, Jesus Christ is the great example. Yeah, opo, salamat sa Panginoon. At of course, hindi natin siya kaya maabot, mga kapatid, maarok, makopya, sapagkat ang Panginoon ay banal, samantalang tayo po ay nandoon yung pagkakasala natin, bumabagsak tayo, nagkakamali tayo. Pero brethren in the Lord, nag-iwan po siya ng napakagandang halimbawa para sa ating mga mananampalataya. Kung anong uri ng buhay at kaisipan, yung pagmamahal, yung sakripisyo na nabubuhay tayo, mga kapatid, sa ibabaw ng lupang ito. The role of Jesus as our model. Kung paanong, ang sabi nga po, He went to a solitary place and to pray. He surrendered His life to the Father's will. Kaya sa ganung bagay, mga kapatid, the Bible is encouraging us to live a life
na katulad ng Panginoong Hesukristo. Although, mga kapatid, hindi po natin, kumbaga, kaya yung ganon because Jesus Christ is holy, but it is possible na, kumbaga, na makita natin na pwede tayo mabuhay, hindi man natin talaga kapuspusan ng ganon, ang katulad ng sa Panginoon, because Jesus Christ, we know that He is perfect, but let us always, kumbaga, strive na makopya ang Panginoon, magaya yung kanyang pag-ibig, magaya yung kanyang service, magaya yung kanyang compassion, magaya yung kanyang prayer life, magaya yung kanyang sacrifice. Kaya brethren in the Lord, kung meron pong pinagpapasalamat tayo ay dahil po sa example na iniwan ng Panginoon para sa ating lahat. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Salamat God. God's grace always sufficient sa ating lahat, sa ating mga weaknesses. God's grace always sufficient. Meron tayong, kumbaga, meron tayong model, meron tayong pattern ng buhay. Salamat sa kabutihan at kadakilaan ng Panginoon na Kanya pong ipinakita sa atin how to live a life, a surrendered life, a life that is pleasing to the Lord, a life that is full of faith in God. Kaya brethren, let us continue serving the Lord. Let us continue believing. Let us continue serving. Let us continue. Because we have a pattern. And salamat at purihin ng Panginoon sa ating mga buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Let us pray. Lord, thank you. At you are our mediator, as our minister, and as our model, Panginoon. Lord, thank you. Patuloy nga po, natulungan mo po kami, Ama, sa amin pong mga kahinaan, ikaw po ang patuloy na magpalakas. Sa amin pong sometimes, Panginoon, na meron kaming confusion, patuloy nga po, ikaw po, Panginoon, ang siyang magbigay ng tamang direksyon. Sa amin, Panginoon, na pag may mga trouble, may mga sufferings, Panginoon, kayo po ang magpatuloy na mag-establish ng aming buhay pananampalataya sa iyo. Lord, thank you for your life. At thank you po, higit sa lahat ay ang kaligtasan, ang mga sakripisyo mo po para sa aming katubusan. At salamat po, Panginoon. And tulungan mo kami masigit pa. Mahalin po namin kayo. Ibigin namin kayo, Panginoon, ng higit sa lahat sa buhay po namin. Tanganan mo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Lord, I pray, gumawa po kayo. I pray, Lord, ang biyaya mo po at sa aming mga kapasturan. Pastor Curtis ay Strickler ay bumibiyahe po, Panginoon. At going back to sa kanya sa Florida, and tulungan mo nga po siya at ingatan, Panginoon. I pray, Lord, Pastor Alex Kalinisan, ang kanyang pamilya, si Ma'am Lynn, gumawa po kayo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Pastor Joe, sa kanyang pagmi-minister, sa kanyang pamilya, Panginoon, gumawa po kayo sa bawat isa. Tanganan mo po ang IBJM Asia, ang IBJM International. I pray, Lord, ang patuloy mong paggawa at sa kanila, Panginoon, maging sa mga missionaries, Pastor Ricky Orias, Pastor Julius Peñas, at sa marami pang mga missionaries, Panginoon, all over the world. We pray, Panginoon, ang patuloy mong paggawa. At maging, Panginoon, I pray para po kay Pastor Adolfo Recto sa kanila pong desire na mabili, Panginoon, at Panginoon, yung lupa na kinatitirikan ng kanilang building. I pray, Lord, kayo po ang gumawa at kumilos, Panginoon, sa kanila. Do a favor, Panginoon, para po sa kanila. Nawa po, hindi na po sila mapaalis doon. Nawa po, Panginoon, ay tulungan mo sila, Panginoon. Yun po ang panalangin, Ama. At sa marami pang mga nag-a-aspire, Panginoon, nananalangin na makabili ng lote, gumawa po kayo sa kanilang mga buhay, sa mga pastor, Pastor Edward Linderos, Pastor Chris Sanco, Panginoon, Pastor Silaw, Panginoon. At Panginoon, dalangin ko po ang biyaya mo, Panginoon, sa mga churches pa na naghahangad na magkaroon ng properties. O Panginoon, basbasan mo sila at pangunahan. I pray, Lord, dear God, ang paggawa mo sa buhay ni Pastor Ramiro Adona, Pastor Ray, at ngayon po, Pastor Let Naba ay nandun po. Meron po, Panginoon, na jubilee doon sa Bicol. Kayo po ang gumawa at kumilos, Panginoon, sa kanila. Lord, I pray ang paggawa mo at pag-iingat sa mga kapasturan
papunta po roon. On the way po, Panginoon, papunta po sa Bicol. I pray, dear God, ang pag-iingat mo po. Lord, patuloy kang gumawa at kumilos sa mga panalangin ng iyong mga anak. Pastor Nelio, gumawa po kayo sa kanyang desire. Settle na po, Panginoon, ang kanilang property. Gumawa po kayo at kumilos, Panginoon, kayo sa kanyang mga panalangin. I pray, dear God, ang paggawa mo kay Mulin, sa iyong lingkod, kay Kana, kay Galilea. Tulungan mo po kaming lahat, Panginoon. We commit everything into your hands, O Lord. Kailangan po namin ng dampi ng iyong makapangyarihang kamay sa aming mga buhay. Pagpalain mo nga po at kaligtasan po ng mga Hudyo, Panginoon, at kapayapaan sa Jerusalem. Lord, thank you sa iyong biyaya at pagpapala na ibinigay mo sa amin. Thank you po for all the blessings at thank you po for being our Savior, for being our mediator. Thank you for being our minister and also as our model, Panginoon, in this life. Lord, thank you sa lahat ng mga pagpapala at biyaya mo sa amin. Help us, O Lord, to serve you more. Help us, O Lord, to believe you more sa mga impossible things sa buhay po namin. Thank you po sa pagpapala. Ito po ang aming dalangin, kasama po ang patuloy mong paggawa at pagkilos sa aming mga kapatiran, mga mananampalataya, na dumudulog at nananalangin po sa iyo. Thank you po for all the blessings. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all, brethren.